Dekad-dekadang pagpuputol ng punong kahoy na nagresulta sa pagkakalbo ng ilang kagubatan. Yan daw ang isa sa dahilan kung bakit lubos ang pisanang dulot ng Bagyong Pablo. Daan-daan ang namatay sa mga rehiyon ng Davao at Caraga dahil sa malawakang pagbaha at patuloy pa rin ang paghahanap sa ilang pambiktima. Kaya naman mas paitingin na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon kontra illegal logging. Base sa datos ng kagawaran, nasa 80% ng natitirang illegal logging hotspot sa bansa ay matatagpuan sa mga probinsyang pinaka-sinalanta ng bagyo. Ang pagbaha dahil sa mga nakalbong kagubatan at ang kampanya kontra illegal logging, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito sa studio, Director Ricardo Calderon ng Forest Management Bureau ng DENR. Director Calderon, good morning. Welcome sa talakayan. Gandang umaga, Igan. May binanggit na task force na binuo, di ba? DOJ, DILG, DENR. Okay. Tukoy na yung mga illegal loggers, tukoy na yung mga hotspots. Sabi ni Secretary Pahip. Okay. Caraga Region, Davao Region, pinakatinamaan ng Bagyong Pablo at nakita nating resulta. So, gaano ba kalawak talaga itong gubat natin na wala na? Sabi ni Governor, walang illegal logging dito kasi wala na daw puno. Actually, pag sinabi mo yung Compostela, malaki pa yung kagubatan natin dyan. In fact, doon sa Barangay Andap, meron tayo ditong Andap Watershed Forest Reserve, covering around 6,700 hectares. Na way back 1994 na proklama na ito. Okay. At protektado na yan. Protektado na yan at meron tayong mga CBFMA, mga community-based forest management agreement, mga around 17,000 hectares. Kaya kung makikita mo itong New Bataan, basically agricultural areas ito. Malawak na sagingan ito na naapektuhan. Dating forest yun, napalitan ng sagingan? Hindi naman. Kumbaga, kung sa pangalan na ng Compostela Valley, the name itself, Valley siya, Kapatagan. At kung makikita mo sa Mindanao, ang nabubuhay talagang halaman dito ay rubber and banana sapagkat ito yung mga produkto na hindi apektado ng madaling maapektuhan ng malakas na hangin. Pero yung banana, hindi kaya mag-hold ng tubig niyan sa bundok, di ba? Definitely. Kaya nga tayo rito, nakita ng departamento ito from way back. Meron tayong forest reserve talaga na nilaan bilang isang watershed. And itong New Bataan, at yung kabila niya is Baganga, may bulubundukin itong lugar na itong nagpapagitan sa dalawang bayan. May total lagban doon sa area, di ho ba? Ang total lagban natin in natural forest, effective nationwide yan, nationwide. Ano itong mga trosong parang inaanod ng Bagyong Pablo? Legal ho ba yan? Kasi parang nakatam na Ito kasi, siyempre, pag dumalo yan, putik, bato, halo-halo yan, matatalupan yan. Okay. Kung makikita mo, maraming naanod na may ugat. Because kung bawal tayong magputol ng puno na naturally growing, we also encourage development of forest plantation in this area. Mga bata ho pa ho ba puno ito? Ito, mga bata pa ito, mga bagong plantasyon to. So, mababaw pa yung ugat niyan? Basically, yung Caraga at yung Davao region na yan ang ating timber corridor as far as forest plantation. So, dahil nga year-round ang pag-ulan dyan, year-round, hindi kagaya sa atin sa Luzon, meron tayong rainy, meron dry. Okay. Sa Compostela Valley, Davao region, Mindanao, it's rainfall all throughout the year. So wala silang dry season. Malambot talaga yung lupa. Malambot talaga at saka maganda yung paglaki ng puno. Kung dito sa atin, it will take you 10 years to harvest a plantation. Sa kanila, in 7 years, pwede kang mag-initial harvest. Okay, Director, ngayon tukoy na yung mga protektor ng illegal logger. Nahirapan pa rin ho ba yung departamento na sila'y hulihin at maparusahan? Alam mo, marami na kaming napailan ng kaso, na mga illegal loggers nationwide. Marami na rin. Ngayong year na ito, in fact, pinakamarami kaming conviction. We have around 52 convictions. Ano bang parusa niya? Nationwide. Jail term? Revised Penal Code, yung parang qualified theft siya. Okay, bukod dito sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo, may iba pa ba kayong tinututukan na lugar na baka matulad din pag nadaanan ng bagyo? Actually, base dun sa meeting namin kahapon with DILG and DNR na utos ni Pangulo because of this incident, tinitingnan namin ngayon ano pa yung mga lugar, not only in Mindanao, na maaring makaranas sa mga ganitong sitwasyon. Because this is a rainfall event which is extreme, 30 millimeter, and then wind climate change na tayo. Yes. So, very important yon. Kaya yung aming Mines and Geosciences Bureau,
from 1:50,000 scale Oo. na geohazard, nag-upscale na sila ng 1:10,000 Okay. para mas detalyadong Mas kita pa. mas makita ng mga lokal na pamahalaan natin nasaan yung flood-prone areas, nasaan yung mga danger zone na dapat mabigyan ng warning yung mga kababayan natin. Okay. Good luck at tatangayin marami. Paano nakakalusot yan eh? Ang lalaki ng trosong bumababa sa bundok eh. Alam mo, nagumpisa kami Diba? sa out of 75 provinces. Okay. Bago ipatupad yung EO 23 ni Pangulong Aquino, naibaba namin yan to 51 provinces na hotspot areas. Okay. It was down to 12. Sana kasama sa dialogue ninyo, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kasi lumilitaw sila protektor ng mga illegal logger sa probinsya, di ho ba? Ngayon po, meron kaming binubuong Memorandum of Understanding Yan. with AFP and PNP Oo. na kung saan dito po sa critical hotspot areas in Mindanao, no? Agusan provinces, Davao, Surigao, boundaries na yan, mga magagandang kabundukan, military na po ang mag-take over Ayun. ng anti-illegal logging operation Pagbabantay dyan. together Okay. with the DNR. Director, maraming salamat ulit. Salamat. Good morning. Forest Management Bureau Director Ricardo Calderon. Mahalin po natin ating kalikasan. Baka dumating ang panahon sa coloring book na lang natin makita ang ating mga puno. Yan po naging talakaya. Magbabalik ang unang hirit.